Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa pinakahuling disease surveillance report, mayroong 1,114 na kaso ng tigdas ang naitala hanggang nitong ika-19 ng Agosto. Sa pagsisiyasat, ang tigdas ay isang viral respiratory infection na nagdudulot ng mga pantal sa balat at karaniwang may sintomas ng trangkaso. Upang maiwasan ang pagkalat nito, itinuturing ang pagbabakuna na pinakamabisang paraan laban rito. Matatandaang naglunsad kamakailan lang ang Department of Health ng malawakang kampanya laban sa tigdas at rubella na target mabakunahan ang mga batang may edad na 9 hanggang 59 na buwan. Isinusulong ni Senador Win Gatchalian ang pagkilala sa mga barangay-based workers at mga guro sa daycare bilang professionalized workers. Daniza Lopez para sa Balita. Binigyan diin ni Senator Win Gatchalian sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang kahalagahan ng pagkakaroon ng programa na magpo-professionalize sa mga barangay workers at daycare teachers. Inihalin tulad dito ni Gatchalian sa kurso sa National Certificate 2 na mayroong Barangay Health Services and Community Nutrition Services Program. Ayon sa senador, bagamat hasa ang mga guro sa daycare sa pagsasanay, wala ito'y umanong sertipikasyon at tiyak na trabaho sa tagal ng kanilang pagseserbisyo. Iminungkahi ng senador na maraming manggagawa ang naglilingkod na sa loob ng 30 hanggang 40 taon na nais mag-professionalize kung kaya't isinusulong nito ang pagkakaroon ng programa na magbibigay sa mga manggagawa ng pagkakakilanlan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Bilang bahagi ng pagtatalakay sa inisyatibo ukol sa Walang Gutom 2027, nagpulong ang mga kawani ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ukol sa pagpapatupad ng food stamp program. Base sa naganap na pagpupulong, nilalayong maging fully digitalized ang nasabing programa para mapabilis ang proseso ng pamamahagi ng masustansyang pagkain sa pamamagitan ng 3,000 pisong buwanang food credit na ihuhulog sa electronic benefit transfer ng mga beneficiaryo ng FSP. Samantala, hinahanda naman ng DSWD ang rollout ng FSP sa iba't ibang lalawigan ng bansa matapos ang pilot launch nito sa National Capital Region at mga lugar sa Caraga Region. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigdas lalong tumataas. Bawal magsungit, paalala ng ARTA sa mga empleyado ng gobyerno. Manila Representative Abante sinusulong ang maagang pagbibigay ng cash incentive sa mga senior citizen. DTMD at MMDA magbubukas ng panibagong zipper lane sa Katipunan Avenue tuwing rush hour. Philippine Pole Vault King EJ Obiena nakamit ang unang ginto ng Pilipinas para sa Asia 2023. SB19 nakatakdang magsagawa ng fan meet upang ipagdiwang ang kanilang ika-5 taon sa music industry. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa planong pagbubukas ng panibagong zipper lane sa kahabaan ng Katipunan Avenue tuwing rush hour, inumpisahan na ng Quezon City Traffic and Transport Management Department at Metro Manila Development Authority ang dry run para rito. Ang zipper lane ay magsisilbing tugon hinggil sa patuloy na pagbigat ng daloy ng mga saksakyan tuwing morning rush hour. Ang magsisilbing entrance nito ay ang U-turn slot sa harap ng UP Town Center, papasok sa innermost lane ng Katipunan northbound, habang dalawa naman ang magiging exit nito sa Mangyan Street. Ang una ay sa harap ng La Vista Subdivision Gate at ang isa naman ay sa Gates 5 at 6 ng Miriam College.
Samantala, ang dry run ng proyekto sa Katipunan Avenue at Southbound ay magsisimula tuwing alas 6:30 ng umaga hanggang alas 8 tuwing weekdays. At ito ay maliban kung holidays. Sa kabila ng krisis at kabi-kabilang inflation, posible pa rin mapanatili o di kaya naman tumaas ang economic growth rate ng Pilipinas. Narito ang ulat. Nitong Agosto ay nakapagtala ang Pilipinas ng 4.3% gross domestic product growth rate sa pangalawang quarter ngayong taon. Ito ay mas mababa ng 2.1% kung ikukumpara sa naitalang datos na 6.4 growth rate ng Pilipinas sa unang quarter ng taon. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, positibo itong makamit pa rin ng 6% hanggang 7% na growth rate sa 2023. Kahit nakabi-kabila ang inflation at krisis sa bansa, ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI Chairman Emeritus Francis Chua, naniniwala ito sa pahayag ng NEDA dahil may kumpiyansa siya sa investment efforts ng Pangulo. Dagdag pa niya, implikasyon ng magandang economic rate ng Pilipinas ay ang progresibong mga bangko sa Pilipinas. The Philippine banking industry is more robust than American. Kanya ding iminungkahi na bawasan ang politikang tensyon sa mga sektor at magkaisa upang mapaigting ang antas ng ekonomiya ng bansa, pati na rin ang pagpapatibay ng relasyon sa mga karatig bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang kriteria ng Seal of Good Local Governance Awards, binigyang diin ni DILG Secretary Benhur Abalos ang kahalagahan ng peace education sa mga barangay. Paliwanag ni Abalos, magiging daan ito upang makatulong sa pag-promote at pagpapalaganap ng edukasyon para sa kapayapaan ng mga barangay at komunidad. Kasalukuyan namang nasa pag-uusap na si Abalos at ang OPAPRU para maitatag ang peace education sa mga barangay. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigtas lalong tumataas. Bawal magsungit, paalala ng ARTA sa mga empleyado ng gobyerno. Manila Representative Abante sinusulong ang maagang pagbibigay ng cash incentive sa mga senior citizen. DTMD at MMDA magbubukas ng panibagong zipper lane sa Katipunan Avenue tuwing rush hour. Philippine Pole Vault King EJ Obiena nakamit ang unang ginto ng Pilipinas para sa Asia 2023. SB19 nakatakdang magsagawa ng fan meet upang ipagdiwang ang kanilang ika-5 taon sa music industry. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 12.7 bilyong halaga para sa Rice Farmers Financial Assistance o RFFA program upang masuportahan ang mga magsasaka sa produksyon nila ng bigas. Sa ilalim ng programang ito ay 2.3 milyong benepisyaryo ang makakatanggap ng 5,000 piso na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Inaprubahan din ni Pangulong Marcos ang paggamit ng sobrang 700 milyong piso mula sa tariff collection para sa programang Palayamanan Plus kung saan 10,000 piso ang matatanggap ng mga benepisyaryo sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kasabay ng issue sa bigas, sinampahan ng Bureau of Customs ng 4 na kaso ng agricultural smuggling ang mga rice importers na di umano'y kaugnay ng kamakailang ni-raid na warehouse sa Bulacan. Para sa detalye, narito si Jade Buhoy. Noong kamakailan matapos ang raid na naganap sa isang warehouse sa Bulacan, nagsampa ng 4 na kaso ng agricultural smuggling ang Bureau of Customs Action Team Against Smuggling o BATAS laban sa mga rice importers.
Ayon sa pahayag ni BOC Legal Service Director Attorney William Balayo, hindi pa pwedeng pangalanan ang mga akusado. Ngunit kanila itong sinampahan dahil ang tatlo rito ay nagpapakita ng malubhang epekto sa ekonomiya. Paliwanag niya ang tatlong kaso ay may tuturing na large scale, samantala ang isa rito ay hindi nakakaabot ng 10 milyong pisong palugit at hindi na ilabag ang Customs Modernization and Tariff Act, ngunit ito pa rin ay nabibilang sa agricultural product smuggling, partikular na sa bigas. Ukol sa investigasyon, nakapuslit ng halos 10,000 sako ng imported na bigas, samantala ang isa naman rito ay may halos 5,000 sakong nakumpiska. Bahagi rin sa nasabing pahayag ng BOC, kaya natagalan ang pagsampa ng kaso laban sa mga sinususpetsang rice smugglers ay dahil kinakailangan munang mapatunayan ng akusado ang legalidad ng proseso ng importasyon dahil ito'y alinsunod sa saligang batas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ang Philippine Coast Guard o PCG ay nag-deploy ng 4 na segment ng oil spill boom at 6 na bale ng sorbent pads upang kontrolin ang oil spill sa paligid ng karagatan ng Puerto Princesa City Port sa Palawan nitong kamakailan lang. Napag-alaman ng PCG response team ang insidente bandang 1:30 ng tanghali. Humigit kumulang 2 drum ng natapong langis ang nakolekta mula sa 500 square meters na apektadong tubig. Ang PCG ay nakakuha rin ng mga sample ng langis mula sa 2 sasakyang dagat na nakadaong sa Puerto Princesa Port para sa pagsusuri ng fingerprinting at paghahambing ng mga posibleng natapong pinagmumulan ng langis. Nakipag-ugnayan din sila sa isa pang roro na umalis sa daungan ilang oras bago ang insidente para kumuha ng oil sample para sa pagsusuri. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng tigdas lalong tumataas. Bawal magsungit, paalala ng ARTA sa mga empleyado ng gobyerno. Manila Representative Abante sinusulong ang maagang pagbibigay ng cash incentive sa mga senior citizen. DTMD at MMDA magbubukas ng panibagong zipper lane sa Katipunan Avenue tuwing rush hour. Philippine Pole Vault King EJ Obiena nakamit ang unang ginto ng Pilipinas para sa Asia 2023. SB19 nakatakdang magsagawa ng fan meet upang ipagdiwang ang kanilang ika-5 taon sa music industry. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.